Ayun na, at talagang nagkabulgara na at nagkalabasan na ngayon ng baho dahil eto hong si Lacson na pretending to be the most not corruptible senator o yung talagang siya po ay hindi daw corrupt, sabi niya. Sabi niya yun sabi niya. Kahit na ang daming issue ang lumabas sa kanya noong mga nakaraang mga taon, di ba? Nakasakatunayan, isa yan sa mga binulgar ni Faldon na kung saan na yung semento di umano ni Lacson ay yung kanyang anak ay nandaraya daw di umano sa diyan sa customs. Di ba kung maalala ninyo si Faldon ay dating naging custom siya ang diyan in charge. Kaya lang na siya diyan na-operate mga mandarambong diyan Alam mo sa gobyerno kasi eto lang explain ko lang sa inyo para sa inyong kaalaman Kasi sa gobyerno po mga kababayan, talaga hong tad-tad po ng sindikato diyan. Lalong-lalo na po yung mga matatagal na nasa loob ng gobyernong mga opisyal o yung mga tinatawag na career officer, talaga nga namang sila po ay naka-form na ng mga sindikato sa loob. Kung sino man ang magpapatupad ng pagbabago, ay yariin natin. Yan po talagang hindi po ako nagbibiro. Yan po ang laging madalas na nangyayari sa ating pong lipunan, kung saan pag ikaw ay tumuwid o gumawa ng pagbabago, ano ka na, yariin ka. Okay? Ikaw ay imbentohan ng kaso at kung ano-ano. At ganyan na nangyari noon kay Faldon, yung bata ni PRRD. At kung maalala ninyo, doon sa issue ni Faldon, kaya siya umalis na customs, ay dahil ginawan siya ng issue. At siya na mismo ang alam kong nag-resign noong time na yon. At sabi nga ni Pangulong Duterte, etong tao na ito, inalok to ng matindi. Pero never itong tumanggap ng kahit na ano. At alam nyo po, yung pagbitaw ni Pangulong Duterte ng ganun, ay malaking bagay po yun. Ibig sabihin, inassure niya na talagang si Faldon ay isang malinis na tao. Di ba? At maraming nagalit doon Isa na ho dyan si Pampilo. Ay, hindi pala Pampilo. Panlito Lacson. Isa na ho siya sa mga nagalit dyan dahil alam naman natin na isa ho sa mga nagbintang o naglabas o nagbulgar ng issue ni Panlito Lacson ay si Faldon nun. Meron sinabi si Faldon nun na yung kanya daw anak, nag-aangkat ng semento, ay mababa ang deklarasyon kumpara sa tunay na amount para bumaba ang babayaran diyan sa customs. Naku, style mo, bulok. Yan ang nangyayari nung panahon na di umano, kasi parang ang definition nun, smuggling ang datingan. Although, syempre, nanaig ang mga masasamang loob. Alam mo naman sa mundo na to lagi nyo lang tatandaan yan sa mundo na to, there will be napakahirap po na hustisya. Justice is really unfair in this world. Kaya nga, ang maganda dyan, always remember na kung hindi mo makuha ang hustisya sa mundo na ito, doon ka na lang sa langit. Kasi doon ang tunay na hustisya. Pero sa mundo na to talagang unfair Mantakin mo, ninakaw na lahat ng pera ng taong bayan. Tila bayani pa yung mga nagnakaw. Hindi, di ba si Marcos naman ang unang nagpalabas niyang flood control na yan. Yan ang unang litanya nila Yan ka talagang magtataka Wow, so bayani pa pala si Marcos. Hayop yan. Doon pa lang malalaman mo nang walang hustisya sa Pilipinas. Hindi talaga uso ang hustisya. At lalong-lalong hindi uso ang kahihiyan.
Kaya papag-usapan natin 'yan itong mga patot sa dahan ni Lacson at ni Cayetano. Kasi kung maalala ninyo, meron tayong mga inalabas na video. Uy, maraming salamat po pala sa mga nagla-like at subscribe dun sa ating video kung saan na ginagawa natin yan sa parke. May parke kasi dito, malapit sa parke. Marami nagtataka, ba't daw ba wala na po ba yung studio? Ito po, nandito tayo. Pagka mga ganong lang, mga minsan nagkakape kasi ako. Minsan nagkakape-kape ako sa parke, tapos biglang naisip ko yung mga thoughts, mga tungkol sa politika. Kaya napapabidyo ako. Wag naman kayong wag kayong magalit, ha? I mean, minsan lang naman. At maganda rin naman yun para minsan pabago-bago naman ang ating background, di ba? Para naman minsan hindi lang still o yung picture katulad nito, although napakaganda nitong background dito, ha. Itong background na ito ay talaga nga namang iginuhit, ipinuntura, ini-screenshot ni ChatGPT. Maganda ho itong background natin na ito na si Tatay Digong ay anong simbolo niyan? Simbolo po niyan ay galit na galit man sa kanila, sa kay Tatay Digong ang mga oligark, ang mga dilawang tae, mga human utot-utot dyan, human rights, mga lawyers, advocate, at kung ano-ano pang human rights. Pero ang mga kabataan ay tuwang-tuwa. Yun. Alam nyo kung bakit? Ngayon nga, hindi nyo ba napapansin? Ang dami na nagsisisi. Nakakahiya ng bayan natin. Mantakin mo maglalagay sa kanilang mga damit at helmet. Meron akong nakita sa likod naman ng upuan ng isang ride-hailing taxi. Nakasulat na, "Wag mo kong patayin. Kunin mo na lang ang cellphone ko at wallet ko." Sa loob-loob ko, paano kaya kung gusto mo lang kunin yung cellphone niya at wallet niya? Sabihin mo, "Hold up to, sir. Akin na cellphone mo at wallet mo. Di kita papatayin, basta ibigay mo." Ilan na kaya cellphone na ibigay niya, no? Hindi, alam mo, katawa-tawa, pero kasi sa loob-loob ko, natatawa ako dun sa tama yung ginagawa nilang pagsulat-sulat, pero nakakatawa in a sense na, paano yun? Anyone who would try to hold up you, ang gagawin mo, basta ibibigay ko na lang. Wala na akong choice, Abot ko na lang ito. Di ba? Parang, gano'n na ba ka-low tayo sobra? Alam mo yung, nung panahon ni Pinoy, naalala nyo nun? Di ba? Ginagawa nating katatawanan yung laglag bala. Di ba? Laglag bala. Tapos kung ano-ano binabalot natin doon sa maleta, plastic, lahat na, kadena. May mga picture na lumalabas sa ganun Pero ngayon mas malala. Kung dati mga kagamitan lang ang pinoproteksyonan, yung baleta lang natin, ngayon hindi. Tao na. Tao na, merong sticker, merong papel na nakasulat sa katawan nila at sinasabing wag niyo akong patayin dahil meron akong pamilya. If you're going to think about it, it's so funny and yet it is so sad na dumating tayo sa ganong klaseng panahon sa Pilipinas. What would the foreigners, di ba, would think about that kind of warning from our taxi driver, Grab driver, TNBS driver, motorcycle taxis? Makikita nila yun. Hindi, ako po, halimbawa, ako po ay nagpunta ng Thailand at sa tindi ng traffic na wala akong choice, napipilitan talaga ako mag-angkas. Never kong ginawa sa tanan ng buhay ko mangkas kasi natatakot. Ako kasi yung tipong medyo control, ano man tawag mo doon? Hindi naman control freak, pero ako kasi, when I'm not in control, kabado ko. Pag hindi ako in control, nahihilo ko. Kaya nga ako, bibihira ako magpa-drive. Ayoko, kung pwede ko nga lang sumakay ng Grab, sabihin ko doon sa Grab driver, pwede ako na lang mag-drive, umpo ka lang sa tabi.
Alam mo kung bakit? Kasi gusto ko kontrolado ko eh. Yung mga sitwasyon, kontrolado ko. Di ba? Kaya never ko talagang, lalong-lalo na umangkas. Napakadelikado nyo. Sa totoo lang ha, sabi nga nila, di ba, pag ikaw nagmumotor, yung isang kanang paa mo o kaliwang paa mo, depende kung saan ka, sasabihin mo, para bagang nasa hukay na. Kasi nga, two wheels lang yan eh. Talagang anytime, mas madaling madisgrasya ang two wheels kaysa sa four wheels. Mas lalo na yung angkas. Doon pa naman sa kanila, wala yung sandalan eh. Yung kapitan mo, yung sa upuan lang, so nakaganyan ka lang. So pag umandar, gaganon ka. Mali. Pag umandar pala, gaganon. Pag nag-break, gaganon. Di ba? Ganon eh.